Ito usually ginagawa ko pagka nagluluto ako ng bangus. Unang-una, tinatanggalan ko lang ng tinik hanggang sa makakaya ko lang. Pero meron talaga tayong mga kababayan na bihasa pagdating sa deboning ng bangus. Sabi nila yung buntot daw ang pinakamaraming tinik, kaya ginawa ko, hiniwa-hiwa ko na lang. Ganito lang naman kasimple ang gagawin natin. Timplahan ko lang ng asin at paminta itong ating bangus na pinagpindang-pindang. Ito lang naman yung kadalasan na tinitimpla ko sa bangus, asin at paminta lang, okay na ako. Minsan pagka meron kang kalamansi, pwede na rin namang patakan kahit ilang piraso. At kapag gusto mo naman ng walang katalsik-talsik yung mantika, pagka magpiprito ka ng bangus, gamitan mo ng harina o kaya ng cornstarch. Yan na yung pinaka-the best na technique para hindi ka talsikan ng mantika. Kasi nga yung taglay na tubig ng bangus, nasisipsip na nga ng harina. At ayun na nga, sana nga ay nasusundan nyo yung ating ginagawa habang nagkukwentuhan tayo. Ginulong-gulong ko lang itong mga bangus dito sa ating harina. Medyo madami-dami yung piraso ng bangus na ito kasi 2 buong bangus to. Tulad nga sabi ko kanina, piprituhin lang natin ito dito sa ating mantika. Habang piniprito ko naman, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng nanonood ngayong oras na ito. Thank you po sa pag-share ninyo at walang sawang pagko-comment sa ating mga video. Habang nakasalang naman yung ating bangus na piniprito, ay naghiwa lang ako dito ng 1/4 na kamatis, tapos nga ay isang pirasong sibuyas na pula. Iniwa ko lang ng pa-slice gaya ng nakikita ninyo, and then syempre gagamit din tayo dito ng bawang, pero na-slice ko na yung bawang kanina. Ito yung unang batch at nakikita nyo naman talagang namula na yung ating pinipritong bangus. Napakasarap tingnan, kung pwede nga lang dito pa lang ulamin na nga natin. Pero hindi pa natatapos dito yan, at syempre isasalang pa natin lahat ng mga natitirang batches. Bali aabutin tayo dito ng 3 batch. Ayan, hahanguin ulit natin yung pangalawang batch, and then sigurado ako naiinip na kayo, kaya nga isasalang na agad natin o hahanguin na agad natin yung pangatlong batch. Siyempre hindi natin kinalimutan dyan yung paborito nating bituka. So kaway-kaway sa mga mahihilig sa bituka ng bangus dyan. Nakadalasan pag naprito ay unang-una pang kinukuha. And after nga nating maprito yung mga bangus, ito naman at magigisa naman tayo. Dito nga ginisa na nga natin yung ating sibuyas at bawang upang sa ganun ay sabay na silang magsibanguhan. At ito nga nilagay na nga natin yung ating mga kamatis. Siyempre ang kailangan sa kamatis, lantahin natin ang lantahin hanggat makakaya natin. Medyo magtsatsaga lang tayo sa paghahalo upang malanta natin yan. Pero kung nagmamadali ka, takpan mo lang at 5 minuto lang, siguradong labog na labog yan. Timplahan lang natin ng patis at konting paminta upang sa ganun ay magkaroon na nga ng lasa. Medyo nasusunog na nga yung ating kawali, sasabawan na nga natin ng malinis na tubig na galing pa sa aming poso. Mahigit 1 litrong tubig yung ating nilagay dyan kasi nga medyo marami-rami yung piraso ng ating bangus. Para nga medyo may konting pampagana, lagyan natin ng 4 na pirasong siling haba. Shoutout pala kay Chef Portades Almonte ng Laguna. At shoutout din kay Rode Guzman ng Las Piñas. Kay Octavio Zabala ng Nueva Ecija. Kay Ma'am Lolita Franco. Rodolfo Fermin Jr. Salamat po sa inyong suporta. Ngayon naman magbabati lang tayo dito ng 4 na pirasong itlog. Ito yung magpapasarap dito sa ating niluluto. So alam kong alam nyo na yung niluluto natin, kaya naman paki-comment na dyan kung ano yung tawag sa inyong lugar ng luto na ito. Dito sa amin sa Bulacan, sarsyadong bangus ang pagkakatawag ko dito sa aking niluluto. Parang ito yung kapatid ng tinotsyong bangus kumbaga. Sa tinotsyong bangus naman ay gumagamit tayo ng tahore. Siyempre may luya din yun. At ito naman ay walang luya. Ang ginamit ko lang ay kamatis at sibuyas sa kabawang. Pero ganun pa man parehong masarap ang reseping nabanggit. Dami nga nang naluto ko na to ay makakakain na ang 10 miyembro ng inyong pamilya. Kung hindi ka naman masyadong malakas mag-ulam, malamang hanggang hapunan abutin pa to. Masarap kasi naman talaga yung ganitong klaseng ulam na may sabaw-sabaw at syempre ganun pa man masarsa. Yung tipong sabaw pa lang o yung sarsa pa lang naisasabaw mo na sa kanin at naiuulam mo na. Kaya naman saludo ako sa lahat ng kusinero dyan. Lahat ng nag-work sa restaurant, sa lahat ng mga nagluluto sa karinderya at sa lahat ng mga nagluluto sa 5-star hotel. Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi kami makakatikim ng masasarap na pagkain. Salamat po sa lahat. I love you all.